again, yung earthquake po hindi natin nalalaman kung kailan mangyayari. Meron pong mga posibilidad na yung mga fault po natin sa paligid ay pwede maapektuhan yung lindol na nangyari. But again, hindi po natin alam kung kailan or kung kailan sila gagalaw. So parang kung explain ko na lang po siguro sa inyo in a simple term, kung kunyari ako si Trench at eto yung mga fault ko, gumalaw ako, nasiksik ko sila, pwede silang gumalaw din dahil siksik sila. Pero kung ang pagsiksik ko sa kanila, hindi naman masyadong nakaka-store ko sa kanila, hindi din po sila gagalaw. Okay? So ganun po yung pwedeng mangyari. So yung mga stress transfer po yung tawag namin doon. So parang ganun. Kung sinisiksik ko na sila, ako yung Tricia, siksik ko sila, pwede ko silang gumalaw kapag hindi na sila komportable. Na-stress na sila sa akin. Pero kung meron silang sariling mechanism, may sarili silang lakas na may sarili silang, hindi po sila nakaduktong sa ating trench, mayroon po silang sariling system. Okay, so not necessarily nagagalaw sila kapag gumalaw po yung trench natin. Okay, ang Cotabato Trench po talaga is active, no? If you would remember, marami na po tayong mga historical earthquake sa Cotabato, no? If you would remember, ang pinakamalakas po is yung 1970s o yung pinaka-latest natin na mayroong tsunami na malaki is 1976, August. Ayan, historically. So marami po talaga dito earthquake. So meron po kayong mga, araw-araw po mayroong lindol tayong na pa-plot po dito. So alam po yan ang ating seismic station. Ating pong personnel po ba, si ating Ma'am Engineer Nani po ang ating from General Santos City. Marami po talagang kahit historical po, marami po kahit po maliliit na mga lindol na nandyan na hindi nyo na po nababalitaan siguro, no? Dahil hindi nararamdaman. So normal po sa mga trenches, kahit hindi po sa Cotabato at sa ibang trenches sa Pilipinas, na meron talagang nare-record ng mga lindol. Tama po, nasagot ko po. Pero bakit malakas si Cotabato Trench compare Negros at saka yung Pacific sa Pacific? Okay. Meron po rin silang mga tinatawag na sariling lakas. So, ang nangyari po, nauna lang yung pagkalaw natin dito. Pero meron pong mga threat din yan, lahat ng active trenches natin. Meron din po silang mga threat or meron din silang mga tinatawag ng natin na big one po, no? Sila ang kanya-kanya. May mga maximum po yan. Opo. May mga maximum credible earthquake po sila na na malalakas din, magnitude 7, 0.5 and above din po yun. So meron din po silang mga ganitong klase. So buong Pilipinas po actually, lalo na yung mga coastal areas natin, east and west of the Philippines can experience po the same ground shaking at saka yung same strength of the earthquake or more.